Okay, can we recognize, may I recognize Mr. Payumo to add some topics or observation with regards to this resolution? Ah, good afternoon po sa inyong lahat. Bago ang lahat, I would just like to give an overview on what transpired to this M22 deal proposal. Ang M22 po, nakatanggap kami to the Mayor's Office ng letter of intent to temporarily use our controlled dam site as a result of their cleaning and site cleanup sa Pampanga. So, nairota po sa amin ang letter of intent na to, and on the premise of the technical side, we provided all the technical aspects na even to the point of recommending na pwede po natin tanggapin ang pagtatapon ng basura subject to some conditionalities. Unang-una ho, dapat nilang sabihin yung temporary. Ano ba yung temporary? Gagamitin ba nila ito ng 3 months, 4 months, 5 months, 6 months? Until such time na wala tayong matanggap sa proponent, kung ano yung temporary na yon, aanuhin po natin pag-aaralan pang maigi. Ngayon po, nakalagay na rin po doon sa tipping fee nila o commonly known as disposal fee, they are offering as much as 2,300 per truckload, which is definitely much higher doon sa tinatanggap natin sa SBMA ngayon na 1,500 lang per truckload. Isa po doon sa mga sagot namin doon, kinakailangan malaman din namin kung ilang number of truckloads ang itatapon nila on a daily basis. At kung ano-anong klaseng basura ang itatapon nila. Kasi po, malinaw naman doon sa sagot namin na tatanggapin namin ang basura exclusive of hazardous and other infectious waste generated from the hospitals and clinics. Pangalawa po, ang isang highlight po na inano ko nga ron, yung sa temporary basis. At pagdating naman po dun sa disposal fee, klaro po dun sa sagot ko na yung tipping fee nila na 2,300 per truckload should be separately assessed by the Treasury and Accounting Department. Kasi po, hindi po namin sakop pagdating sa bayaran. Ang sinasabi po lang namin doon, mas mataas yung offer na yan kaysa doon sa tinatanggap natin ngayon sa SBMA. So, ang napagkasunduan yata nila dahil magkakaroon po tayo ng weighing scale sa landfill, universally, ang pagtanggap po kasi ng basura is on a ton basis, hindi yung per truckload. Kasi po, merong mga mapapansin nyo, napakalaki ng truck, pero ang basura naman magaang. Kaya po, eventually, pag nagkaroon tayo ng weighing scale sa landfill, we will charge M22 on a per ton basis, hindi yung per truck basis. Sa ngayon po, wala kaming nakikitang problema sa pagtatapon ng M22 kung sakasakaling aaprubahan ng konseho. Kasi po naniniwala kami na ang departamento namin ay may kapasidad para i-maintain ang landfill into a controlled dam site category. Ngayon po, pinaliwanag ko rin sa kanila na tinatanong nila paano daw yung katas ng basura. ESMO is embarking on a new project, yung MRF facility, yung Material Recovery Facility, which would definitely address yung problema natin sa basura. Kasama po rito yung sorting ng waste, kasi po, ano natin ngayon mixed waste. Mapapasama po rito yung total segregation of waste on-site na yung mga organic na basura which cause leachate, mabibigyan natin ng solusyon. Isa pa ho, bago ko sinagot yung letter, nakipag-ugnayan ako sa Purok 4 through Barangay Captain Odi Sunyam kung ano ang magiging reaction ng mga tao. Kasi po, pinalalabas nila na magkakaroon ng displacement doon sa mga ongoing scavenging activities natin sa dam site. Ang sabi ko po, hindi mangyayari yan. Bagkus, madadagdagan magiging pagkakabuhayan nila dahil dadami yung basura.
Sa ngayon po, kung mapapansin niyo, may mga nagte-text, may umaangal na ang tinatapon na basura sa landfill ay sobra daw ang baho. Unang-una, wala pong landfill na mabango. Pangalawa, nabanggit ko ho kanina, yung pagtatapon ng M22 is part of the site clearing and clean up ng Pampanga. Kasi po, nag-stockpile ang basura nila ngayon yan. Kaya nga po, humihingi sila rito on a temporary basis na gamitin pansamantala yung dam site natin. On the moral side naman po, since adjacent LGU yan, siguro po naman hindi masama kung pauulakan natin ang request ng M22 sapagkat malilinis din naman po yung Pampanga.